Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si RP Lazaro. Magandang hapon po. Ito po uli ang palikerong tapat, babaerong banal, kristyanong manyakis, ang hindi humihindot ng walang pahintulot, ang pantas na talipandas ng abusado kong gumalang, ang kaibigan yung kupal ka, Dennis Reyes. Yan, ka Dennis, maganda yung naging resulta ng natin. Actually kahapon yun, supposedly we would vlog siguro another day pa. Pero kasi medyo may mga request din ho kayo na sinabi nyo na gusto nyo pag-usapan namin, and we will do exactly that. Okay. Ayan. So, we'll go to the first one. Yung una is yung 36 na Chinese nationals na nakapasok sa Philippine Coast Guard Auxiliary Unit, and this was outed in March of 2024. Hanggang Abril, pinag-uusapan yan at napag-usapan sa Quadcom, sa committee ni Ace Barbers na paano nyo nakapasok yung 36 na yun. Kung hindi pa naman kayo nagdududa, kung hindi pa naman kayo sigurado sa pag-iisip nyo na traidor sa bayan si Digong, kasi ginawa kanyang panahon yan eh. Oo, yan na siguro ang yan na siguro ang talagang ebidensya nun. Putang ina, Bigo mo, nagpapasok ka ng mga kalaban foreigner, sa Coast Guard, sa nagbabantay sa teritoryo natin at ang pinapasok nyo, yung pang talagang nananako. Yung kalaban, pinapasok mo. Oo. Malamang kasi yan, ano yan. Remember yung na-discuss natin na mayroong mga 38 officers na natanggal sa serbisyo kasi dahil they were trained in China. Malamang isa doon na nagpasok dyan. Oo. Ang isa doon. Kasi command responsibility yan eh. Kasi tayo baka pera eh. Grabe yan. That goes beyond the pale. Kasi okay na yung nakapasok dito at dito nakatira. Nagkukunwaring pogo, nagkukunwaring mayor. Di ba? Pero pumasok na sa sandatang lakas mo. Ibig sabihin, may clearance yan galing sa taas, sa pinakamataas. Volunteer lang daw eh. Kaya daw hindi nila na-filter out. Kahit na volunteer, whatever. Tangina, hindi ka marunong tumay, singkit. Puking ina, hindi marunong mag-Tagalog. Diba? Oo. Na-delist na daw, ni-report daw ni Ace Barbers na nasa dyaryo. Although wala kaming balita kung ano na nangyari doon. Kasi lahat ng news articles were March and April of 2024 last year. Na-delist na, natanggal na. Ano yung Consuelo de Bobo na-delist na? Putang ina, the fact is, nakapasok. Diba? Ano yung dahilan sa pera? Tangina, di ba? Yung pinagbibili mo bayan mo? Oo, gano'n na nga nangyari. Actually. Putang ina, mabuti pa si Judas. Si Judas kahit pa paano 30 pirasong pilak. Saka nagsisi. Binenta si Kristo. Yung puking ina, baka barya lang yan. Putang ina, magsisisi, yan pa, nagkakalat pa na kasinungalingan ngayon. Puta, nagsasabi siya, ang gaa daw, may mga blanco. Lang puta. Sabi ni Duterte, sabi nga ni Bongbong, imposible, kung presidente ka, alam mo nang hindi lulusot siya, kami blanco dyan. Imposible. Pwedeng padded. Pero puta, hindi po pwedeng blanco. Oo. Check sa website ng DBM. Puta, hindi papasayan kung blanco. Oo. Kasi ibig sabihin, kaya blanco. Okay. Posible pa yung crossed out. Kasi yon vetoed. Line vetoed. At natanggal. Tinanggal. Blanco. Pululan ng putang ina. Well, kasi naka ng panahon niya, doon na ginagawa nila. Gumagawa ng gulo yan. Talagang he's trying to foster dissent. Oo. Ay, dapat yan talaga, banata na ng inciting to sedition. Inciting to sedition naman, nagtawag nga sa po dito eh. Kasuhan na dapat yan. Pero mukhang inaantay matapos yung election muna eh. Siguro nagko-consolidate ng kapangyarihan. After elections, upakan yan. Tingin mo kailan ang latest yun din kay Sara, aantayin na yung impeachment. Aantayin bago banatan. Kasi mas malakas ang puwersa kasi dahil nakaupo na yung mga aliado. Saka wala na sa Congress si Marcoleta. Wala na maingay. Bakit? Graduate na ba si Marcoleta? Tumatakbo si senador. Ay, oo pala. Wala din mananali yan. Di mananali yan. Asa pa kayo? Pero yung mga kampay katulad ni Marcoleta, wala na. So, mabilis na ang proseso ng impeachment.
Si Bongo at Sa si Senate, ganun din. graduate na rin sila, di ba? Yung dalawa. Kaya lang, Sa Senate, ganun din. Matatanggal na yung mga, si Bongo matatanggal nasa yung mga top 10. kampi. Si So, Bongo ibig nasa sabihin, top smooth 10. sailing. Bumababa. Mababa. Antayin mo, may iskandalo si Bong. Oh, sismis naman dyan. Pag nakuha Wala yung bang papel, hit? Ah, pag nakuha ko yung papel, mahirap Naalala kasi mo- mag-sismis. Yeah. naalala mo yung sinout-out ko? Oo, yung tao. Yung dalawa, yung nagsyota, sila yun. Yung babae nagpapakilalang syota ni Bong. May mga nilokong tao. Yung Nita, ang malupit nun, kino-confirm ng isang staff, mataas na staff ni Senator Bongo, na syota niya yung babae. Now, Alam ko it bakla may si be Bongo true. It may be true, it may not be true, but the fact is, nanloloko sila ng tao at ang ginagamit nila pangalan ni Senator Bongo. So, whatever happens, ang balita ko is magpa-file ng kaso. Isasabit si Bongo. Siyempre, pangalan niya ginamit eh. Pangalan niya ginamit. Although, Pag yan nakala. nangyari, didikdikin niya ng kalaban. Doon siya Alam mo, akala ko talaga doon all siya this time, dudurugin. akala ko bading si Bongo. Well, chismis yan. Chismis nga. Alam naman tayo, chismis kung hindi natin kayang patunayan, hindi natin dapat pinapansin. Mahirap It na may be magsalita. juicy, pero Oo. unless merong May ebidensya. Oo. Ay, yung mga nagtatanong nga pala kung ano yung inisingot ko. Ito yun, yung galing Thailand. Galing Tuwa Thailand ako yan. sobrang lamig sa ilong. Hoy, Anyway. pag nagkita tayo, bigyan ka ng dumbbell, sinasabi ko sa'yo. Thailand din yun. Maganda yun. Yun. Anyway, nasingit pa. So, yan, yung Coast Guard na yan. Puta, matitrace natin yan. And we need more information about it. Kasi matitrace natin yan talaga dun sa ano eh. I was asking Ano yan? my contact with government eh. Ayaw magsalita. Kabit na issue kasi yan. Kasama dyan yung mga officers na nag-train sa China. Kasi malamang sila nag-approve doon eh. Sila nag-lusot doon. It's not happening without the May basbas na mataas. Oo. Yes. Hindi mangyayari without the say-so of somebody higher up. Ito yan. Nahuli Coast Guard. Oo. Coast Guard lang ba? Ano yung sabihin? Sa Coast Guard lang ba? Okay. Baka Navy, baka sa PNP. How compromised are our national defense? That's Ito na a lang. problem. Ito na lang, basic na lang to. Pupunta kayo sa website ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Tingnan niyo yung board of directors. Apat sa 10. Ang in-check as in Chinese nationals. And remember, yung nahuli nila sa States, ang mga kinabit na switches sa national grid nila, may mga backdoor shut off. Kaya, paano kung yun ang kinabit sa atin? Naalala niyo yung NGCP. At NGCP, remember, controls the whole national grid. Naalala niyo yung nangyari sa Iloilo a few months ago, last year, na nawalan ng kuryente ang Iloilo for so many days. Na nagalit yung mayor nila si Treñas sa gusto daw kasuhan ang NGCP because it was their fault. Talaga, he was so sure it was NGCP who cut off kuryente. And that was a few weeks before dinagyang of I think last year. What if that was a trial period? That was a trial run? Testing. Trial run. Field testing, di ba? Oo. Yung mahirap doon. Alam nila kung shutdown ang buong Pilipinas. Yeah. At bakit pa tayo nagka-NGCP in the first place? Narinig ko rin parang ni Duterte, di ba dati napapor naman tayo? Hindi. Ano yan? Part yan ng IPIRA law. IPIRA law. Remember, originally napokor yan. The napokor was split into different companies kasi masyado malaki, monopoly. So, possibly, ang Transco ang dapat na nagmamanage ng electricity. Okay. Transco is a government agency? Corporation. Yeah. Corporation. GOCC. However, yung NGCP was bought by one of the
oligarch. So, ang Well, ginawa, sinabcon yung services ng na dapat sa Transco, sinabcon nila to NGCP. So, in May- fact, ang NGCP may kontrata lang to manage the national grid instead of Transco. Ngayon, hindi na mabawi ng Transco because they do not have the technical capability to run it. If you look at the website of the National Grid Corporation of the Philippines, ang pinaka-top on the right is feeling ko siya yung pinakamataas na Pilipino. Si Cuyuto. No, not Cuyuto. Henry C. Jr. Cuyuto is with Yeah. Si Henry C. Jr. may harap ng SM. No, obvious naman, no? Pero ang pinakamalaki nilang investor, China SGCC, Power. SGSS, SGSS something. Kasi puro galing SGSS yung app, tatlong kasama niya eh. This is, I cannot remember the name because it's Chinese. So, ano yan naging issue sa amin yan nung sa NGCP ako eh. Nung binuklat yung papers niyan, they actually own majority. The Chinese own majority of the stocks, which is bawal. Kasi bawal, dapat hindi po pwede lumagos sa 40%. Oo, hindi ka dapat lumalagpas. They own more than 70%. Putang ina. Kaya dapat makulong sila Cuyuto, sila Henry. Sila mag-facilitate. Hindi dapat nila binibenta yun. They have to retain majority, 60%. Kaya pala nandun sa taas ang pangalan isang inchik. Kapantay ni Henry C. Jr. Yeah. Kasi sila ang pera. May pera. Tsaka sila... And it's security risk. Yes, it is. Kuryente natin yun eh. In the same way na nagpalagay pumayag ang gobyerno ni Duterte dati na maglagay ng towers dito sa loob ng kampo ng militar. You remember that? Ewan ko, nandun pa ngayon yun ha. Yung dito, Yung dito? Kaya compromise ang communication ng Pilipinas. Totoo naman yan. Kasi ilang beses na nagpapalit ang I know for a fact that DFA has changed their emails many times kasi na-compromise yung dfa.gov.ph nila. Well, they didn't really say it out in the open. Pero nagpapalit talaga ang email nila talaga sobrang bantay sarado na ngayon. Kasi talagang alam nila na sinisilip ng in-check. At ang in-check, pag nag-iimbita yan ng mga government officials, yung embassy nila, namimigay ng cellphone. Computer. TV na may camera. Kaya nga pag binibigyan daw sila, hindi niya tinatanggap, pinamimigay din. Ako binigyan. Gagamitin yun, di putang ina. Lahat ng communication nasa kanila. Napunta sa akin yung isang Huawei na P40, supposedly very expensive. So, yung gamit, hindi ko nilalagay SIM card. Ayoko nga. Hindi ako naglalagin doon. Sabi mo, manghingi solo, bigyan nila sa akin. Ikaw naman ang babantay ng inchik. Okay lang. Wala naman sila makukuha sa akin. Mga communications natin binabantayan. Kaya nga sila tinanggal. Pero alam mo, TikTok is back ha. Sorry, on the side lang. TikTok is back. Isang araw lang, nag-revolution ng 170 million siguro. Di kasi lumilipat sila sa Red Note. Which is another Chinese app talaga. Kasi purely Chinese app yun. So siguro to prevent that from happening, sige, balik na kayo TikTok, hindi na namin tatanggalin. At nakailan doon si Trump eh. Oh well, that's them. And sa atin naman ayan actually, masama rin ang algorithm sa Pilipinas. Ang tinuturo sa Pilipinas, puro kalokohan, puro away. Away, tapos mga sayaw-sayaw sa gitna ng EDSA. Dapat sinasagasaan yung mga Alam niyo, sa totoo lang, yung mga nagpapakita sa social media ng pera, yung ginaganyan, ako talaga, binaban ko, nire-report ko yan. Kasi, ewan ko ba, it's para kang nanghihikayat na to do something. It's so wrong on many levels eh. Kanina, gawa kaya tayo ng ganung video, no? Yung mesa natin, puta, ganyan katataas. Kaya puro coins. Uy, mahal din yun ha. Mga kwari, 20-20, mga abot yung 1,000 yun ha. Tangina, piso-piso. Puta, yung gano'n. Yung piso-piso, benchi-benchi ko ang ginagano mong coins. Ang kumakalansing pa. Puta. Oo. Tapos may mga maliligaw na yuan. Ako. Alam niyo ba, yuan, minsan pinalit ko. Nabigyan ako, and I cannot tell you why. Nabigyan ako ng 100 yuan, pinalit ko. Times 6 pala yun.
Parang Laki din pala Hong Kong pera dollar. niya. Laki din pala pera nila, yung yuan, Yun. Anyway, so moving on to the next topic, which is equally important. 5 hours ago, lumabas ang balita na si former mayor ng Quezon City, Herbert Bautista, ay naakusahan, found guilty of Sentensyahan. graft. Nasentensyahan. Yan. Hindi yun. Tama. Nasentensyahan na talaga ng graft. At, ano daw? Guilty beyond reasonable doubt. Ano ba ibig sabihin Open. yun? Ano ibig sabihin nun? Ginawa niya talaga. Pero okay, open and shut case yan. Hindi Yeah, na nga meron dapat daw- pag-usapan yan. Kasi ganito yung nangyari dyan. Bumili sila ng traffic monitoring system. 32 Occupational million. traffic. I have no idea what that is. Okay. Monitoring system yun. Traffic, occupation. It's a computer system. Aha. And the thing there is, walang ordinansa. O Diba, pinasa, ibig ko sabihin, yung pinagkasunduan Walang ng City Council. Walang Walang batas. batas. Okay? Remember, ang power of the purse is with legislature. So, kailangan merong ordinansa approving the project, allowing the implementation of the project, allocating budget, and actually authorizing the mayor into entering into that project. Wala maski, kaya may ordinansa. Kasi kailangan may authority. Walang ordinansa. O di puta, graft talaga yun. Kulong siya doon. Tapos na yan. Ano ba sa Tagalog? Ano ang yan? 6 salita? to 10 yan. 6 to 10, Ano ba sa Tagalog para lang maintindihan? Because everybody says graft and kura. Alam natin kung ano yung kura. Ano ba ibig sabihin talaga ng graft per se? Okay, ang graft is, nagnakaw ka, wala kang kakampi. Pag corruption, ibig sabihin conspiracy. Grupo Marami kayo, kayo. pinagplanuhan nyo. Okay, ibig sabihin ng graft is, ikaw lang ang may kapangyarihan to enter. To do this. Everybody else, tuta mo lang yan, inano mo lang yan. Pagka corruption, ibig sabihin, kailangan marami kayo to be able to pull off the crime. So, kailangan para maging corruption, lahat kayo Sangkot. essential. Hindi lang sangkot. Lahat kayo sangkot, pero puta kaya mong gawin mag-isa, graft. Pag corruption, ibig sabihin, kailangan lahat kayo essential. Pag kuwari, yung Bids and Awards Committee ng isang opisina, nagsunduan sila na ito yung supplier na Corruption ito. Corruption, Corruption yun. Bakit? 3 taong pibak. Oo. Diba? So, paano Kailangan yung mag-agree yung 3. Hindi po pwedeng isa lang ang bumala. Paano yung kay Sarah? Inubos niya yung 125 million in 6 days? Alangan namang, Graft yun. siya lang ba? Graft yun. Siya nag-utos na ito gagawin Siya natin. nag-utos Sumunod lang sila. Sunod lang sila eh. Although lahat sila accomplices, lahat sila anong tawag dito? Accessories, lahat sila kasama. Lahat sila may individual case. Pero sa graft case, si Sarah yun. So, although marami sila, si Sarah na naman na nagtuton. Na nag-utos. Lahat sila, Sumunod ang lang kaso sila. graft. O, the same way with yung malampaya. Yung pagbebenta ng malampaya. Because nag-utos nun si Cosi, graft. Graft. Although mo marami sila, it is si Cosi ang essential dahil kung hindi na-prove ni Cosi, Inutos. Hindi nangyari yun. Hindi nangyari. Hindi Yun ang ko difference alam ng yun. graft sa corruption. Ang graft, isa lang. Ang corruption, marami, essential. Parang yung sa BAC, sinabi mo kanina, kung hindi nagkasundo yung 3, hindi nangyari yun. Kailangan magkasundo sila. Oo. Kasi bakit imposibleng isa lang? Kasi hindi naman isang tawang back eh. Oo. Pag bobotohan yan kailangan mag-agree yung dalawa. Wow. Yeah. So itong kay Herbert Bautista, graft to. Kanina ba yung dilaw yan pinag-usapan natin kanina earlier and I just want to delve into the parang nitty-gritty, no. Kanino ba kampiyan si Herbert Bautista originally? Ito ba kinasuhan dahil gumawa siya ng masama? O sabi niya politically motivated lang daw 'yon. Lahat yan politically motivated. Tangin yun, kakasuhan ka ba ng kakampi mo? Ay, kakampi mo malamang kumita dyan. So, tangin na, nagkasuha kalaban. So, talagang politically motivated. Diba? Pero that doesn't matter. The question is,
Ginawa mo ba? Ginawa Hindi. mo. Oh. Di ba? Kasi hindi ka naman masisilipan kung wala ka talagang ginawa. Di ba? Ganyan ang mga logic, kaya ka makukulong. Yung lulang puta. Speaking of logic, alam mo ang depensa niya, hindi naman doon niya masyadong sinipat yung ano, hindi naman doon niya masyadong pinamahalaan yung transaction na yun. Kaya hindi daw siya dapat maging liable. Mga tao doon niya gumawa doon. Sorry, ganun talaga yun. Command responsibility. Qualified political agency ang tawag doon. The actions of your people are your actions. Why? Because you already you appointed them, you approved them. Puta, ang dami mo namang iyak na, ang dami mo nga tangina, para ka naman hindi dadalawin. Dadalawin ka naman ng mga kamag-anak mo, ng pamilya mo. Konti-taste lang yan, mali lang yan. 6 na taon lang yan. Diba? If you're lucky, baka labas ka in 3. Oh. Good behavior. Diba? Good behavior, labas ka in 3. Tangina, gawa ka ng claim, tapos iyak-iyak ka. Pero, alam naman natin, sa ating mahusay na pamahalaan at sistema, hindi na kukulong yung mga ganyan. Malamang, ako naman, teorya ko lang, baka naman talagang gusto lang siyang tanggalin. Kasi may kasamang perpetual disqualification from public office yun eh. Okay. Alam mo sa Quezon City, kahit nga puta si Consiel, kinukulong dyan. Diba? Well, ano na lang siya na puta, may appeal sa Supreme Court hanggang, diba? Ang problema niya, bata pa siya. Mauunang matapos, puta, madesisyon lahat ng appeal. Bago siya, puta, diba? Bago siya. At the end of the day, talagang makukulong pa rin siya. It's just inevitable. Kasi bata pa siya. Sana kung mga 65 na siya, nahuli. 70, bawal ka ng kulong. Ano ba? Batas pa lang ganun? Yes. Para si Enrile. Pinalalabas ka na. Para si Enrile, tsaka sila Clemency. Clemency. Naalala ko si Rolito Go. Pinalabas na lang. Kaya problema, bata pa siya. So talaga makukulong. 50. 50 lang siya, bata pa eh. Wow. Bata pa yan. Wawa naman. 55 lang yan. 50 daw, 50, sabi niya. 50 plus, a little over 50. Ulul! Tangina niya, matanda siya sa akin. Tangina 54, 53, 54 na ako eh. Tangina, matanda siya sa akin, tigilan niya ako, tangina niya. 50 lang daw siya. Elementary pa lang ako, putang ina, KB na siya. Matabaragay. Oo. Tangina, inabot ko pa siya sa kaluskus-musmus. Ulit mulilit. So, tangina nung 15, papabata pa puta oh. 50 lang daw. Tandaan mo doon sa Bagets siya pinakamatanda after William Martinez. Talaga? Oo. Kasi siya ang pinakabata ron si Agamulak. Akala ko matanda si Agamulak sa kanya kasi young looking kasi siya. Hindi. I didn't know that. Tangina ko matanda pa siya kay Raymond Lauchenko. Matanda na si Raymond Lauchenko eh. Kawawa naman si Rupa, si Rupa Gutierrez, girlfriend niya ngayon. Sila. Nakina, puro chismis. Kaya nga. Ang chismis mo, puro showbiz na. Wala. Yun ang lumalabas sa social media eh. Pag ginugol mo yung pangalan ni Herbert Bautista, lalabas si Rupa Gutierrez kasi girlfriend niya. Tapos ito, lumabas 5 hours ago lang yung balita. 45 minutes nga lang yung sa Philippine yung sa news PNA nakakatawa yung balita. Parang nag-intay sila maglabas ng dyaryo bago sila naglabas ng balita. Para sila confirmatory news agency, hindi na nila nilabas ng maaga. Pero election kasi so kaya nga yung kanyang Facebook page ni Herbert Bautista is suspended since 2023. Siguro when the accusations first started. He was accused in 2023 eh. Puta, ang bilis ng kaso. Mabilis ba yun? Mabilis yun. Puta, ang bilis nun. Nakakagulat yun. Tangina, diniinan talaga. May nagre-railroad, obvious ba? Hindi. Well, kasi open and shut case eh. Wala masyado kailangang ebidensya eh. Ang kailangan lang proof that the purchase was done and that there was no ordinance. Yun lang yun. Walang supporting document yung purchase. Yung binili niya na yan, ginagamit pa ba nila yan? O tatapon nila yan? System yun eh. So, ginagamit dapat yan.
But that's beside the point. Sabi mo kasi kanina, 32 million is barya eh. Oo, bagya yan. Talaga, gano'ng kadami pera ng Quezon City? Yeah. They're the richest LGU. I thought it was Makati. Makati, richest LGU per capita. Kasi 230,000 lang tayo. Yes, totoo yan. Pero ang ira natin, tangina number 2. 33 billion per year. Bakit? Sino number 1? Quezon City. Talaga? 38, Ang dami nila eh. 38. Hindi, pero per capita, maliit dahil milyon ang tao nila. Pero in absolute terms, pinakamalaki yung ira niya. 38 billion na, I guess. Wow. Interesting. Parang mas malaki sila sa Maynila. Oh. Kasi, in fairness naman kay Joy Belmont, maganda ang fiscal policy. And business in Quezon City is booming. At hindi nagnanakaw yung ba sinasabi mo? Hindi magnanakaw. Hindi, sinasabi ko lang maganda yung fiscal policy. Stop putting words into my mouth. Maganda yung fiscal policy. So, everybody wants to go into business in Quezon City. Okay, that makes sense. Diba? Okay. Madali ang permit. Madali ang bayaran. Madali ang permit. Efficient ang diba? Unlike sa Makati, tangina bawat mo, ang bagal, dami sakit ng medyo mahirap sa Makati. Although, ito ang sentro ng financial district, di ba? Pero puta yung sakit ng ulo nung paglalakad mo ng papel, unlike sa kanila mabilis. That's why people go there. So especially yung mga small to medium scale businesses would prefer to go to Quezon City. Medyo mahirap nga dito sa atin sa totoo lang. Kahit kumuha ka na ng PWD ID, maraming rekotitas eh. PWID lang, simple-simple, meron ng doctor's certificate, meron ng, pag hindi convinced yung officer, sorry ka. Kaya ho yung mga AIDS patients dito, walang PWD ID. Sa Quezon City kumukuha, hindi nila tino-consider ang AIDS as ang HIV as a disability. Actually, mali sila doon. Mali sila ng pag-a-apply. Mm-hmm. Because, ang disability doon is not the AIDS. It is the psychological effect, which is debilitating. They call it psychosocial disability. Psychosocial disability. Dapat yun ang ina-apply nila. So, yung nag-a-apply ang medyo may kulang. Yung ibang nag-a-apply kasi nagagalit. Ito, medyo off-topic ito. Nagagalit sila kasi hindi rin sila siraulo. Hindi naman yun ang point doon. Hindi ang purpose nun is, yung sakit mo, is so debilitating that it affects your mental health. Yes, it does. Kasi iba na pagka may diabetes ka, CKD, meron kang liver disease, none of them are actually debilitating. But what is debilitating? Yung psychosocial effect nun. That's true. Yun na lang, manghihina ka. So, yun ang binibigyan sa'yo ng disability. Tsaka yung yung trato sa'yo ng tao. Diba? Putang ina, kung mayabang ka, ditiisin mo, putang ina ka, diba? Ayaw mo ng discount di wag. Di wag, tangina mo, dinadamay mo kami sa kaululan mo. Ayaw mo ng libreng sine, di wag. Kung wala tayong libreng sine. Makati? Wala na. Okay lang pa. Hindi ko alam eh. Wala pa. Mula nung nagulat ako dyan, hindi ko akala. Wala nang libre. Wala nung pandemic, tinanggal nila. Dati nakakanood ako libre. Libre. Kaya ako medyo visit ako sa ginawa nilang ganun. But you know, who watches movies anyway? Matatanda. Oh. Well, going to movies like I always like going to movies. Lalo pag okay. There was a flood control project sa Arayat. Mount Arayat. Okay. So, sa Pampanga. Okay. Kino-control nito, ito yung issue. Kino-control nito yung flood waters kapag bumabagyo yung overflow ng Pampanga River. Okay. At malaki epekto niyan. That's right. They made that flood control system. Mm-hmm. However, gumuho. Na 2024. Last year 2023, gumuho yan. Sa bagyo, gumuho. Mm-hmm. Ang mabigat doon yung chismis.
Yung chismis, which Ang involves sinisisi- Congressman Dong Gonzales. Dong Gonzales. Okay. Sinisisi nila kay Dong Gonzales dahil syempre, yung tipong tinira yung contractor, Under warranty pa daw, sabi sa balita. Oh. The thing there is, okay, eto ang questions ko. Dong Gonzales, taga District 3. District 3 ng Pampanga. Okay. Yung Project District 1. Remember, mahigpit ang Congress na ang congressman hindi tumatawid ng distrito. Siyempre, hindi naman yan na Diba? Hindi naman yan, Bastusan. hindi naman yung distrito yan eh. That makes sense. Diba? So, for that alone, paano may involves Dong Gonzales? Bakit nga ba? Diba? Precisely. Kasi dapat ang involved dyan, yung District 1. congressman ng District 1. Supposedly. Okay. Pero, upon eto lang kung bakit nagka-interest ako dyan. Okay. Because one of the very first projects they handled nung bago ako sa gobyerno was the Cherry Hills Transit. Yung gumuho. Yes. And this was almost the same situation. Okay. Bakit? In its essence, okay, the environment impacted the project, not the other way around. Okay. Usually kasi, the project impacts the environment, kaya may tragedy. Usually Okay, so ibig sabihin, hindi proper yung pagkaka-implement, okay, like, or merong kakulangan, ganyan. What happened with Cherry Hills? Okay. Subdivision, housing projects on one side of the mountain. So, may ECC, binigyan sila ng permit, naggawa sila. On the other side of the mountain, okay, mayroong nakakuha ng quarrying permit. Okay. Ang quarry permit nanggagaling sa LGU, hindi sa DNR. Okay? So, when DNR granted the ECC for the Cherry Hills, they were unaware that there was no quarrying yet. Pero quarrying later on was allowed. So, nangyari, kung ito yung burol, okay, andito yung Cherry Hills, okay, may nag-quarry dito. Naghuhukay. So, nangyari, putang gumano. Okay? So, okay. Ang malambot. Lalo na, pag natanggal mo yung mga, anong tawag dito? Pag natanggal mo yung mga aggregates, yung mga bato-bato. Okay. Okay. That weekend, yung Cherry Hills, ang lakas ng ulan. Okay? Ang approval ng Cherry Hills, ang ECC nila, okay, was they were certified to withstand 44 millimeters of rainfall a day. Okay. For 5 straight days. Okay. 44 Ang standard na nangyayari at that time is 20 to 28 lang millimeters of rainfall a day. Okay. Okay lang. Dapat kaya. Bagyo. So dapat kaya. Oo. That was one of the very first free habagat that came in. Tatlong habagat sunod-sunod, okay, na ang rainfall was almost 67 o 68. That's beyond the 44 millimeter threshold. Tatlong sunod-sunod. So what happened was, yung lupa,
liquefaction. Liquefy. Oo. So, ibig sabihin, parang sumipsip ng tubig. Eh, dahil quarry yan, wala nang puno yan. Walang Sumipsip punta ng tubig. Ang sumipsip ng tubig, yung putik. Gumuho yung putik. Okay. May mga bahay. Oo. Parang ganon yung nangyari sa Kandating. Okay. What happened there was what? Ito dito naman yung tayo. Flood control yan. Okay? So may hydrologic study yan. Syempre. Diba? It's supposed to be a flood mitigation structure. Flood mitigation structure eh. The thing about hydrologic study, it's very technical. Stable. It's very stable. Usually, pag ginawa mo, hindi nagbabago yan for the next 10 years. Okay. Okay. So, malamang, ang ginamit nila, lumang hydrologic study. When they were planning the flood control. Okay. So, meron yung ebb and flow ng water, ganito, ganyan. And it's pretty standard. Yun ang ginawa nila. Okay. However, again, may nag-permit ng quarry. Ito ang mabigat doon. Sa Pampanga to sa Arayat. Alam kaya kasi naghuhuan na rin ako ng project sa Arayat. Simple. Tangin, ang dami kong karanasan sa ganyan. Okay, ang nangyari doon, local government nag-allow ng quarrying. Yung part na yan ng Pampanga River, may mga islets. Okay, yung maliliit na isla, parang Hospicio de San Jose sa Pasig River. Pasig River, Di ba? Merong maliit na islang gano'n. What those islets does is it slows down the flow of water. Flow water. Diba? Makes sense. So, nung ginawa yung hydrologic study at ginawa yung flood control, nandun pa yung islet. Ginawa yung plano, okay? Nung pinabid out yan, yung ginawa hydrologic study, meron pang islet. Nandun pa yung islets. So, nung ginawa nila yung plano nung flood control, people forgot na putang ina, may islet. I guess nobody considered what would happen to the hydrologic, to the flow of water kung wala yung islet. Then, okay, wala. Bumagyo ng malakas. Okay, ang problem ng bagyo ngayon, ng mga, lalo na habagat, yung downpour, ang daming tubig. Totoo naman. Lakas talaga. Walang tigil yan. Usually endless yan. Walang tigil yan. Yung flow na yun ng tubig, okay, nag-warp yung mga metal sheets ng flood control. Doon sa warping, doon nasira. Dahil nag-warp, wala na mitigation. Nag-warp yung ganyan, nabasag yung mga semento. Kasi, okay, sabi ko nangyari sa akin yan. Nangyari sa akin, Arayat National Park. Gumawa kami sa nung panahon ni Erap. Sa bundok, cascading na pool. 7 pool nakaukit sa bundok. Tangina, inabot ng ulan. Nag-liquefy yung soil. Tangina yung cascade na yun, na terrace. Tangina, gumuho galing sa taas. Tuloy-tuloy po. Tuloy-tuloy. Sa loob ng 2 araw, punta na ubos yung 7 swimming pool. Tapos 3 days later, EDSA 2. Putang ina yan. Buti ka kumakakulong doon. Putang ina yun. Putang ina yan. Buti na lang, nasa DNR kami nun. So, puta, mabigat yung investigation namin. Doon lumabas. Yun yung projects na those were the first instances na it was the environment that impacted the project. Okay, kasi before, kaya ang rule natin is kailangan ng project may ECC. Environmental Compliance Certificate. Because kailangan makita mo yung impact ng project sa environment. Those were the very first instances
na it was the environment that impacted the project. Project. Yun ang nangyari malamang dyan sa kan dating. Na it was the environment. Na sumira ng kawawa lang, napakamalas nitong si Dong. Mukhang may mabigat na kalaban. Kasi tangina, biro mo, ang layo mo, ikaw pa sinisisi, ikaw kinakain. Oo nga eh. Pero teka muna, sandali lang. Sorry, atras ako ng konti. Ano kinalaman ni Dong Gonzales sa project ng, dati ba siyang, District 1? Bakit siya nakialam doon? Bakit siya? And the newspaper, puts him. Siya yung nag-inspect, di ba? Oo. Tangina, ano napapala ng EPA? Wala sa distrito mo. Nagpakita ka. Tangina, pagka nagkaturoan, ikaw ang matuturo. Ikaw ituturo. Kanino ba yan si Dong Gonzales? Kanino ba yan? Ngayon? Oo. Alam ko, kalyado ni speaker yan. Deputy speaker yan. Ay, hindi. Nakabila ba yan? Puro kalaban kasi. Ang pampanga. Gloria. Mga tao ni Gloria. Oo. So, puta, si Dong lang ang kakampi. So, yung mga ganyan, yung mga inspection, pinatitignan sa kanya. O, ikaw mag-report kay speaker. Posible na. Lakas CMD pala siya. Oo, siya ang gatekeeper. Gatekeeper. Dahil gatekeeper siya, maraming galit. Maraming cool. Pero yung ganun, that's one of those cardinal rules sa Congress. You can never implement a project not in your district. Bastusan kasi yun. Pwede mo ba? Parang si Eric Yap noon. CIS. Bantay siya ni Pulong. Bantay siya ng speaker nun. Siya yung chuchu. Kaya tangina, paikot-ikot siya ng Pilipinas. Oo. Obvious naman eh. Si Eric Yap dati, nakita namin sa Kongreso. Sabi ko, parang walang interest siya doon sa sarili niyang bill. Parang he's not really here to work. He's here to do something. He's here to run errands for other people. Opinion ko lang yun. Bill niya yun eh. He's there to run errands kay Pulong. Yeah, he's there to run errands for other people. Wala naman eh. Asawa na ni ngayon ang nakaupo. Siya ba, ano pa rin ba siya? Wala na siya sa asawa na ni ang nakaupo ulit. Asawa na ni Tulpo. CIS yan si Eric Yap, di ba? Is he still a sitting congressman? Parang hindi naman eh. Hindi, naging congressman siya ng Baguio. Di ba? Si Eric Yap? Yan. Oo, kasi hindi ko alam. When he was congressman siya ng CIS, yung isang congressman sa Baguio namatay, ginawa siyang holdover congressman. So he started representing Baguio. Tapos tumakbo yun doon. Hindi ko alam kung siya pa rin ngayon. Pero ganun nila niyari yun. Yan, medyo keeping his head down. Tahimik na muna. Pahinga muna, anak. hindi natin hawak. Baka madamay pa siya eh. Lahat dinidiinan ngayon eh. Dinidiinan ngayon eh. Tanda mo, bata siya ni Pulong. Pag diniinan si Pulong, kasama siya dito. Kasama siya doon. Ganyan ang barkada, kasama ka. Oo. Kaya ingat ka sa mga barkada mo. Ingat ka sa barkada mo, totoo yan. Kaya pala, hindi na naalala yun eh. May office mate ako namatay eh. First government job ko yun eh. Cherry Hills. Exciting ang first government job ko, DNR. Investigador ako ng NRTC. Investigador ako, Cherry Hills. Kasi assistant ako yung red na sumabit sa kaso, si Tolentino. Si Sixto Tolentino, ang galing pa naman nun. Siya sumabit siya sa Cherry Hills. At hindi sumabit sa LGU na nagbigay ng permit? Hindi, kasi siya yung nagbigay ng ECC doon sa housing project. Housing project. Oo. Pero sabi mo, nung binigay ang ECC sa Cherry Hills, wala pa naman yung quarrying panahon na yun. Hindi, it came out sa investigation later. Pero automatic kasi, bakit mo binigay ng ECC yan? Diba? Siya yung unang may sisi. Kasi siya yung last touch sa papel. Malas. Oo. Kasi kasama ako sa
kasama ako sa team na nag-investigate para malaman kung may exonerate. Tangina, ang papel ko nun, taga-bit-bit lang ng papel. Doon namin nalaman kung ano yung cherry. Sabi ko, kawawa naman, sa ganito, sa ganyan. Hindi na mapapasok. Yung gano'n, dami rin namatay. Kaya puta, yung nabasa kan dating putang ina nung pinag-aaralan, ay puta, parang nag-flashback sa akin yung first job ko. Pero puta, ang gagaling nung humawak ng kaso na yun. Well, sana magkaroon ng solusyon itong issue na ito. Kasi doon ka bibilib sa DNR. Ang technical people nila talagang magagaling. Hindi naman kukuha sila ng mga, siyempre, even Don Gonzales, I think, is an engineer. Papua graduate yun eh. So, more or less, civil engineer. Yun. So, he would know what's going on. Hindi naman yan bobo. To put his, para tumaya siya sa ganyang klase ng proyekto, hindi yan biro. Pero puta, naging assistant ako noon, 6 to Tolentino. Na ang kulit nyo. Bading! Okay. Pero mukha talagang toda. Hindi, mukhang toda. Mukhang tricycle driver. Tricycle driver, putang ina naman, itim, payat, putang ina mukhang dukha. Pero puta, he's one of the most intelligent na arid ng DNR, very technical. Puta, tapos siya, parang deputy chief siya at that time ng LLDA. Okay. What is LLDA? Laguna Lake Development Authority. Laguna Lake. Okay. Ang LLDA, what few people understand is that lahat ng effluents, basura, whatever, that is connected to Laguna Lake under ng jurisdiction nila. Which means, kasama pati Pasig River, Metro Manila, Manila Bay. Okay. Nakadikit yun doon. Ang sikat na bar nun, Giraffe. Giraffe? Bayan ng Giraffe, tambayan. Ano yun club yan, ng mga bading eh. Talagang, tangina, pumasok siya sa Giraffe. Mukha kang basura. Puta, hindi pinapasok ng guardia. Tinaboy. Tangina, galit na galit. That night, puta, tumawag ng inspection team. Pinasara yung buong 6750. Puta, isang linggo, hindi makapasok ang Shell Philippines, Procter & Gamble. Tangina, 6750 noon, puta, di ba? Head office ng ilang Head office ng ilang kumpanya. Caltex, sama Caltex, diba? Procter & Gamble. Walang makapasok, putang ina, ganun sa magwala yun. Puta, pinatastas lahat ng sewer system ng 6750. Puta, hindi nyo ako pinapasok. Putang ina nyo lahat, sarado kayo, buong building. Isang linggo! Hindi ginagaling yung pagka nagwala. Tayop yun. Puta, isipin mo gano'n mag-trip. Puta, di ba? Gagawin ko rin niya kung ganunin nila ako. Bakit ba? Ganunin ko rin kayo, sige. Siyempre yung tao nasa posisyon tapos binastos na lang ng ganon. Hindi naman pwede yun. Tangina, isang linggo walang multinational head office na may pasok. Putang ina yan. Sarado silang lahat. Maraming multinationals nga doon eh. Procter & Gamble and Caltex, alam ko nandun na headquarters. Shell din nandun dati. I used to work for Double Dragon and I still consult every now and then. Dati sila nandun bago sila nipat sa sarili nilang building. Ayun. Anyway, we have to end kasi meron akong something, but then yes, ito i-update ko na, upload ko within the day. So shout out sa isa pang kaklase ko, si Wilson Leal Milambiling. Pare, maraming salamat. Siya yung nagpo-promote sa atin. Siya yung kita si Wilson Leal. Okay, hello. Si Wilson! Pagkada natin. Wilson. Okay. Di ba na-stroke? Na-stroke nga lang si Wilson. Medyo hirap maglalakad. And then you and I need to see each other one of these days. Yeah. Okay, maraming salamat po. Ako po si RP Lazaro. Ito po ulit ang inyong kaibigang kupal, Ka Dennis Reyes, nagpapaalam. Babalos. Bye. Babalos. Bye-bye. Okay.